Sige po. Salamat po muli sa atin sa umagang ito na minsan pa tayo ay pinagkalooban ng Panginoon na siya ay ating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At bahagi nga po ng ating pag-aaral patungkol dito sa kadyusan ay inilalatag natin sa umagang ito ang may kinalaman po sa theology. So yan po ay isang pag-aaral na patungkol sa kadyusan sapagkat mahirap ilarawan ng Diyos kung hindi po natin gagamitin ang Bible. Marami ang gumagamit ng reference na kung saan nila kinuha, ngunit taliwas sa katuruan ng Biblia. Kaya naman, mahirap ilarawan ng Diyos kung hindi gagamitin ang Bible. Kaya tayong ilarawan ng Diyos dahil ginawa niya tayo. Pero yung gumawa, ilalarawan yung gumawa, yung Diyos, mahirap po yun kung wala ang Biblia. So yan po ang sangay ng theology kung bakit kinakailangan natin siyang pag-aralan. Ano ang ibig sabihin ng theologia o theology? Ang salitang theologia o theology ay nagmula sa dalawang salitang Griego na pinagsama na ang ibig sabihin ay pag-aaral tungkol sa Diyos. So ito po ay pag-aaral tungkol sa Diyos, kaya nandiyan yung mga salitang theology. Ano po? Ito ay study of theo sa Greek, sa English ay God. Study of God. So yan po yung theology. So meron mga tinatawag na biblical theology na kung saan ay dapat maintindihan ng readers na siya ay hindi lalagpas sa nakasulat. Napakahalaga po nito sapagkat marami ang nagsusulputang relihiyon na nagsipag-aral ng teolohiya, ngunit labag ang diwa at batas sa Bible, hindi nasusunod. So narito po ang ilang mga branches of theology na nakikita po natin sa ating monitor. Nandiyan yung 10, pero ito ay ito. Ano po? So yan, theology na yan, ilagay nga natin. Pag-aaral tungkol sa kadyusan, theology. So ito ay study of God. Sumunod ay anthropology. Anthropology, study of human. So yan yung mga pinag-aaralan tungkol dito sa kasaysayan ng tao. Saan nagmula ang tao? Ito ba ay galing talaga sa Diyos? Kasi yung iba, di ba, merong Darwin's theory. Yeah, so hindi natin dapat paniwalaan yan kasi labag sa Bible niya. Ang tao nagmula sa unggoy, kayo na lang. Di ba? Ang tao nilalang ng Diyos eh. Dito tayo sa nakasulat. Ano po? So merong tinatawag dyan na Christology, study of Christ. Ano po? Ito po yung ology. Makikita nyo po. Meron dyan tinatawag na pneumatology. Pneumatology. Ito ay study of the Holy Spirit. Meron tinatawag na ecclesiology. Ito ay study of the church. At merong tinatawag na soteriology. Ito ay study of salvation. At merong tinatawag na eschatology. Study of end times. Yan yung mga tinatawag na end times, future, yan, last days. Yan siya. So ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May kulang pa. Ano po? Meron pang angelology. Ito ay study of angels, demons, yan, mga fallen angels, at meron pa itong kulang na bibliology, study of Bible. So ano yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yan.
Kulang pang isa. Hamartiology. Hamartiology, study of sin. So, yan yung tinatawag na systematical na pag-aaral patungkol sa Biblia. Ito ay makikita natin po sa buong Bible kung ang gusto mong pag-usapan ay may kinalaman sa church, yung mga tinatawag na pag-aaral patungkol sa iglesia, santo nagmula, itinayo. Yan yung ecclesiology kasi ecclesia. Ano ba? Soteriology, salvation, walang ibang kaligtasan kundi sa ating Panginoong Hesus lang. Eschatology, yan yung tinatawag na patungkol dun sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, na marami ang nag-doctorate ito at talagang inaral to sa mga theological schools sa iba't ibang bansa sa abroad. Makikita natin matitindi ito. Kasi kung paano ang isang pari ay nag-aral ng 10 taon para sa salita ng Diyos, ito ay bumibilang ng eschatology nasa 15 years para i-perfect niya. Ano po? So napakaraming pag-aaral nito. Yan ang tinatawag na biblical theology. Kaya napakahalagang malaman natin ang mga ilang katanungan patungkol sa mga binabanggit po na ito na may kinalaman sa salita ng Diyos. Ito lang Bible po ang ating reference. Ano po? Ang Kristiyanong teolohiya ay isang simpleng pagtatangka na unawain ng Diyos kung paano siya ipinakikilala sa Biblia. Kaya ang stand natin as Church of Christ, kung ano yung nakasulat, hanggang doon lang po tayo. Hindi tayo pwedeng magdagdag, hindi tayo pwedeng magbawas. Kasi pag may nagdagdag at may nagbawas, magkakaroon ng kayabangan, magkakaroon ng kapalaluan na para lumalabas, siya lang nakakaintindi. Ano? So ang Diyos nagkakaloob ng knowledge, wisdom, sa lahat ng mga alagad. Hindi lang po isa ang alagad, maraming alagad. So marami yung pagkakalooban ng knowledge. Ano po? Kasi makikita natin marami nagpapanggap sa telebisyon, parang napakarurunong. Parang alam na alam lahat. Ano po? Merong dapat malaman ang lahat ng mga alagad na tayong lahat ay tinawag. Ano po? So tayong lahat ay pagkakalooban ng unawa ng Diyos. Lahat tayo matalino. Hindi isa lang ang matalino. Ano po? About the Word of God. So ulit, ano yung theology? Theo means God. Logy means study of. Greek, logos, word. Sa madaling salita, word about God or study of God. Theology. So mahalagang mapag-aralan po ito. Ano po? Itong mga branches of theology na ito sapagkat dito natin malalaman kung totoo ang sinasabi ng isang nagsasalita ng salita ng Diyos. Theology, the study of the nature of God and religious beliefs and theory when systematically developed. Yan. Nakaano to, standard to. Systematize. Ano po? Pagka gusto mong malaman, ano kaya ang tinuturo ng Bible tungkol sa mga anghel? Pasok ka sa angelology. Yan. Ano kaya ang tinutukoy na sinasabi ng Bible about sin? Hamartiology. Yan. So nakaano po siya? Ano po? Kumbaga nakatama, naka-standard, hindi substandard.